Okay, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay at pagtangkilik sa programang ito. Kumusta na po kayo? Narito naman po ako, ang inyong tatangbab, upang patuloy na magdala ng kahit na kaunting liwanag sa ating lipunan na ginagalawan. Sa inyong pagkakaalam, ano yung pinakamalaking katanungan sa mundong ito na gumugulo sa ating lipunan? Sa akin ng pagkakaalam ay yung kahirapan, karalitaan. Okay. Ang kahirapan ay isang malaking issue sa napakaraming mga bansa. At kahit sa mga malalaking bansa ay naroon namumugad ang kahirapan. Ano nga ba ang dahilan? Maraming nagtatanong, pinag-aaralan kung ano ang dahilan ng kahirapan. Ngunit, hindi magkaroon ng malinaw na paliwanag kung bakit nagkakaroon ng kahirapan. Bakit maraming mga taong naghihirap? Lalong-lalo na dito sa ating bansa. Kaya kinakailangan ho natin ng mga charity. Diba? Bakit naghihirap? Alam ko walang nangangahas na talakayin ang mga bagay nito sapagkat alam nilang kakapusin sila at mawawalan sila ng mga basihan. Pero sa pamamagitan ng Biblia, alam ko, ang lahat ng problema sa mundong ito, sa pamamagitan ng Biblia, ay masasagot natin ang ugat ng kahirapan. Hindi lang iisa ang ugat ng kahirapan. Marami. Pero ito ang aking unang tatalakayin, ang pinaka matinding dahilan ng kahirapan. Babasahin ko po ang Biblia sa Genesis 47. Ang pamamahala ni Jose sa panahon ng taggutom. Okay. Mamaya ko na po bibigyan ng background. Nang maubos na ang pagkain sa buong Kanaan at Ehipto, at ang mga tao'y hirap na sa gutom, kay Jose bumibili ng pagkain ng lahat. Tinitipon naman ni Jose ang pinagbilhan at dinadala sa kabangyaman ng paraon. Dumating ang panahong wala nang maibayad ang mga tao. Ubos na. Wala na ho talaga, sagad na. Kaya't sinabi nila kay Jose, mamatay kami ng gutom, bigyan mo kami ng pagkain. Nagmamakaawa ang mga tao. Kapag ang tao ay nalagay sa kagipitan, lalo na sa gutom. Di ba? Alam na ho natin kung paano ang magutom. Okay. Kung wala na kayong salapi, wika ni Jose, hayop na lamang ang ipalit ninyo sa pagkain ibibigay ko sa inyo. Okay. Wala na hong pera, yung livestock na lang nila ang ipapalit. Sagaran na ho talaga, di ba? Sagaran na. Gayon nga ang nangyari. At gayon nga ang kanilang ginawa. Ipinagpalit nila ang kanilang mga kabayo, tupa, kambing, baka, at asno sa pagkaing kinukuha nila. Hirap po, no? Mahirap na kalagayan. 1 taon silang binigyan ni Jose ng pagkain bilang kapalit ng mga hayop. It's a barter. Livestock to green food. Kasi greens yung kailangan nila eh. Butil.
butil. Hindi naman po pwedeng karne sila sa ng karne. Kinakailangan nila ng butil. Okay. Nang sumunod na taon, hindi pa natapos yung gutom na yun eh. Mayroon pang sumunod. Sumunod na taon, lumapit na naman sa kanya ang mga tao. Bakit? Bakit sila lumapit na naman? Sinabi nila, hindi namin maikakaila sa inyong kamahalan na ngayon ubos na ang lahat naming salapi at mga hayupan. Ubos na talaga. Wala na pong nalalabi sa amin kundi ang aming katawan. Katawan na lang ang natitira sa kanila. At bukirin. Meron pa ako silang bukid. Ano bang gagawin ni Jose? Kung kayo ang nasa kalagayan ni Jose, anong gagawin ninyo? Ito ang ginawa ni Jose. Kaya tulungan ninyo kami, huwag ninyo kaming bayaang mamatay ng gutom at matiwangwang ang aming lupain. Bigyan ninyo kami ng makakain at binhing pananim nang kami huwag mamatay. Ganun ang tao. Kapag nalalagay sa gipit, ibibigay ang lahat, mabuhay lamang. Ganun kahalaga ang buhay. At sino nagbigay sa atin ng ganung damdamin? Ang Diyos. Mahalaga ang buhay. Kaya ibibigay lahat para lang mabuhay. Okay. Bigyan ninyo kami ng makakain at binhing pananim nang kami huwag mamatay. Payag na po kaming maging alipin. Maging alipin! Madali ba maging alipin? Mahirap di ba? Hindi ho natin naranasan maging alipin. Pero alam natin mahirap. Napakahirap. Isang kalagayang parang kalagayan ng isang hayop. Okay. Payag na po kaming maging alipin ng paraon at masangla sa kanya ang aming lupain. Ang sabi sangla eh. Sangla. Sanglaan lang. Pero ang nangyari? Nangyari nga ito, kaya't nakuha ni Jose para sa paraon ang lahat ng lupain ng mga taga-Ehipto. Lungkot to. Sa isang lugar na naghihirap, ang mga tao naghihirap at mayroong isang taong maraming salapi, maraming pagkain. Ano ginagawa nila? Nagsasamantala sila. Pagsasamantala. Ano ang nasa likuran ng pagsasamantala? Kasakiman. Di ba? Okay. Nangyari nga ito kaya't nakuha ni Jose para sa paraon ng lahat ng lupain ng mga taga-Ehipto dahil sa tindi ng tagutom noon. Ang lahat ng tao sa Ehipto ay naging alipin ng paraon. My God. Ano ba itong nangyaring ito? Ang hindi lamang nabili ni Jose ay ang lupain ng mga saserdote sapagkat ang mga ito ay may sapat na sustinto ng paraon. Sinabi ni Jose sa mga tao, ngayon nabili ko na kayo at ang inyong mga lupain sa paraon. Tingnan nyo, nabibili pala ang tao. During that time, binibili nila. Di ba? Ngayon ba ganun din? Ganun pa rin ho eh. Marami ng mga babae nagbibinta ng sarili. Maraming mga lalaki nagbibinta na ng sarili dahil sa kahirapan. Kaya nga nagkakaroon ng mga human trafficking dahil sobrang kahirapan. At ngayon ay gusto nating bigyan ng linaw. Ano nga ba
ang ugat, ang maraming ugat ng kahirapan. Ngayon nabili ko na kayo at ang inyong mga lupain para sa Paraon. During that time, ang tao pala ay isang commodity. Pwedeng mabili. Pwedeng maging alipin. Pwedeng bilhin bilang isang alipin. Pero ngayon sa ating batas, hindi na ho pinapayagan. Basahin po ninyo ang ating konstitusyon at maliwanag. Servitude is prohibited in our country. Hindi na ho pwede yun. Okay. Bibigyan ko kayo ng binhing itatanim. Ibibigay ninyo sa Paraon ang ikalimang bahagi ng inyong aanihin. Inyo na ang nalalabi para sa itanim uli at maging pagkain ng inyong sambahayan. Alam kong naging maliwanag ko yung pagbabasa. Mabagal ang pagbasa. At alam kong matatalino kayo. At alam nyo na ang ibig kong sabihin. Pero bibigyan ho natin ng background. Sino ho ba si Jose? Sa mga hindi mga Bible readers, sino ba si Jose? Si Jose ay anak ni Jacob, apo ni Abraham. 12 silang magkakapatid. Sila ho'y mga pastol sa Kanaan. Ngunit si Jose ay naging mainit sa mata ng kanyang mga kapatid, mga brothers. Kaya ano ang ginawa nila? Inihulog sa balon, pero nagbago yung isip ng isa. Ang sabi niya, huwag na lang nating patayin, huwag na lang ihulog sa balon. Ipagbili na lang natin upang maging alipin. Ipinagbili ho nila si Jose. Uso pa ho nun yung mga slave traders during that time. At kahit na ho nung 20th century, may mga slaves pa eh. Noong usong-usong ganyan, ipagbibili bilang isang alipin. At siya ay dinala sa Ehipto. Ang Ehipto kasi at saka Kanaan ngayon na Israel, magka-boundary naman ho yan eh. Diba? Pagdating ho doon, dahil magaling lalaki naman itong si Jose, siya ay pinagkatiwalaan ng kanyang amo. Mabait siya eh. Mabait siya. At naipakita niya nung siya ay, pero nagka-intereso nga pala yung asawa ng kanyang amo sa kanya. Kasi makisig siya. Nagka-interest. At gusto ng kanyang among babae na sipingan siya. Pero tumanggi si Jose. Pero gumawa ng paraan ang asawa ng kanyang amo at siya ay nakulong. Sa kulungan, doon na ilabas yung kanyang galing sa panghuhula. Nanguhula siya. At lahat ng kanyang mga inuhulaan ay nagkakaroon at nangyayari. Natutupad. Minsan ho ay nagkaroon ng panaginip yung Paraon. Paraon, ang ibig sabihin ho niyan, yun ang hari. Ang tawag nila noon sa kanilang hari sa Ehipto ay Paraon or Pero in English. Okay. Nagkaroon panaginip. Pinatawag niyo yung mga wise men, pero hindi nila may interpret. May nakapagbalita na si Jose marunong mag-interpret ng mga panaginip. At doon, pinatawag si Jose. At hinulaan niya. In-interpret niya yung panalangin, in-interpret niya yung panaginip. Sabi niya, magkakaroon ng 7 taon na magiging sagana ang ani. Pero magkakaroon naman ng 7 taon na walang aanihin sa bukirin. Ibig sabihin, 7 taon na masagana. Hindi sila magugutom. Ngunit magkakaroon ng 7 taon na tagutom. Anong ginawa nila? They saved for the rainy days. Alam na nila, lahat ng mga sobrang mga pagkain, inimbak. Inimbak ko ng Paraon. Siyang hari, makapangyarihan. Okay.
At lumaki ho yung tagutom. Hanggang sa mga taga-Kanaan pumunta na doon, pati yung family ni Jose pumunta na sa Ehipto. Okay. At ngayon ito ang tatalakayan natin. Papaanong pinamahalaan ni Jose ang pagbibigay ng pagkain sa mga tao? Una, nung naubos na kanilang mga salapi, hayop na ang kapalit. Nang maubos na ang kanilang mga hayupan, anong kapalit? Katawan na nila at bukirin. Maging alipin na sila ng Paraon sa pamamagitan ni Jose. Isang malaking pagsasamantala. Kasakiman. Kasakiman sa ano? Sa pera. Pagiging makasarili. Di ba? Ang tanging iniisip ay ang sarili. Walang pag-ibig sa kapwa. Sa ating binasa, meron ba kayong naramdaman na ang pag-ibig sa kapwa ay pinairal? Wala ho tayong mararamdaman, di ba? Hanggang sa sarili nila ay naging alipin na. At ang kanilang mga lupain ay napunta na lahat sa Paraon. At ano ho ang nangyari? Maraming taong naghirap. Maraming taong naghirap. At ano ang ugat? Ang ugat ay kasakiman ng mga taong makapangyarihan at mayayaman. Hindi pa rin ho nagbabago ang sitwasyon. Ganun pa rin ho. Dito sa ating bansa, namamayani pa rin ang kasakiman, ang labis na pagkasakim sa pera, sa kapangyarihan. Kahit namamatay ka, bastang mahalaga, magkapera sila. Hindi ho ba? Kasakiman. Unang-unang dahilan ng kahirapan ay ang kasakiman ng tao. Lalong-lalo na yung mga makapangyarihan, mayayaman. Kung saan ka nagigipit, doon ka lalong gigipitin. Hindi ho ba? Hindi nila binibigyan ng halaga ang buhay, ang kapakanan ng kapwa-tao. Nasaan ang pag-ibig? Wala. Ang meron ay kasakiman. Hindi ko masyadong pahabain pa. Pero maliwanag na. Maliwanag na ang kasakiman ay siyang nagiging sanhi at ugat ng maraming paghihirap ng tao. Unti-unti po nating pag-aaralan yan. Unti-unti nating pag-aaralan. Ngunit gusto ko pong ibasa ang sinabi ni Kristo. Ang sabi ho niya, be on your guard against all kinds of greed. A man's life does not consist in the abundance of his possession. Mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa dami ng kanyang tinatangkilik. Be on your guard against all kinds of greed. Kasakiman. That's the number one. Perhaps the number one and the most common
the most common cause and root of poverty. Yun lang ho. Sana ho unti-unti subaybayan po ninyo mga susunod kong mga video. Unti-unti po nating bibigyan ng linaw kung bakit nagkaroon ng matinding kahirapan dahil po sa kasakiman. Kasakiman. Okay. Tanim mo natin sa isip. Hindi ho natin inaasahan na si Jose magkaganon. Dahil sinasabing siya malapit sa Diyos. Pero sabi nga ni Kristo, mag-ingat kayo. Kahit tayong mga nananampalataya sa Diyos, mag-ingat tayo. Be on your guard against all kinds of greed. Marami palang klase itong greed nito. Okay. Sana po subaybayan ninyo yung mga susunod na video ko at patuloy po nating tatalakayin ng kahirapan. Ano ang sanhi at ugat ng kahirapan? Unti-unti po. Marami pong salamat ulit sa inyong panunood at sana po huwag po kayong magsawa. Magdadala po ako ng maraming mga bagay na magpapaliwanag sa ating mga isip at sa mga issue dito sa ating lipunan. Maraming salamat po ulit and God bless you.